Yun, si Justice o dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang sabi niya, kung yung anti-terrorism bill ay lalagdaan, nangako ako at sinabihan ko ang aking mga kaibigan na ako ay lalahok sa petisyon upang questionin ang constitutionality ng batas na yan. Mga kaibigan. Pero sabi ni Carpio, ang hindi ko lang magagawa ngayon, yung ako ay tumayo bilang abogado, bilang counsel, legal counsel, para pangunahan niyang kasong yan. Sapagkat may batas pala. Ang sabi niya, I cannot appear before the Supreme Court because there is a prohibition under the law appearing in the agency where you work 1 year before. May batas po pala na nagbabawal sa ilalim ng batas na yung abogado lumutang sa isang ahensyang pinaglingkuran niya. Siya sa Supreme Court, di ba? Yung petition dadalhin sa Supreme Court. Hindi siya pwedeng maging abogado muna ngayon. Dahil bawal sa batas yun. Pwede yun pag nakalipas na ang 1 taon. Sapagkat siya nagretiro sa serbisyo bilang Associate Justice ng Korte Suprema noong October lang last year. So kailangan after October 19, dun magiging 1 taon, di ba? Pagka October 19, pagkatapos ng October 19, pwede na siyang mag-appear doon sa Supreme Court. Pwede na siyang tumayo doon. Ngayon, hindi niya magagawa yon. Pero may commitment na siya na kinausap niya mga kaibigan niya na siya po ay sasali. Lalahok siya. Siyempre, malaki maitutulong, maiaambag ni Carpio. Pero alam niyo na, kahit na dating Senior Associate Justice si Carpio, alam naman ninyo ang labanan sa Korte Suprema. Hindi naman katwiran ang labanan dyan, lalo ito ay political issue. Political issue ito mga kaibigan kung sa hindi nga political issue natatarantado rin ang kaso dyan Diba? Yung pagtakbo na lang ni Erap sa politika ulit, yung pinayagan si Erap, isang malaking katarantaduhan yun At sa Supreme Court, pinayagan nilang tumakbo si Erap, di ba? Pero si Carpio hindi bumoto ron. Labag si, dissenting opinion do si Justice Carpio. Ang pumabor doon, itong mga nagpalit-palitang mga naging Chief Justice. Si Bersamin nga balita natin, yan ang lumakad daw ng kaso. Di umano ni Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Bago siya maging Chief Justice of the Supreme Court. Ngayon, mga kaibigan, si Carpio magaling. At marunong manindigan.
nationalist. Wala akong naririnig ngayon na abogado. Lalo na Supreme Court Justice. Bihira sa mga Supreme Court Justice na nagre-retiro ang tumitindig para sa national interest. Wala nun. Bihira. Si Justice Carpio lamang ang nakikita natin ngayon na nagtatanggol sa kasarinlan ng ating bansa. Laban sa ginagawang panghahalay, paglapastangan ng bansang China. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yan kasi mga justices ng Supreme Court, siyempre pag nagretiro, gusto niya magpahinga na. Diba? Magpabanjing-banjing. Pasulat-sulat na lang ng column. Diba? Si Carpio, nagsusulat din ng column yan Kahit na nung nasa Supreme Court yan Ngayon, sa Supreme Court, kahit na si Carpio pa ang manguna dyan, hindi ko namang, siyempre hindi mo naman matatawaran ng credibility ni Carpio at ang kanyang paninindigan. Sa akin lang, mukhang mahirapan na magtagumpay. Pero mabuti na yung merong tumatayo. Kasi po ang labanan sa Supreme Court lalo na kung political issue ang pinag-uusapan. At ang embarrassment dito babalandra sa mukha ni Presidente Duterte. Tiyak na ang mangyayari dyan, Judge Reynalda Estacio mangyayari dyan, mga kaibigan. Mag-iimbento ng kung ano-ano yan. Pipilitin niya na baluktutin ang katarungan. Na sabihing constitutional yung anti-terror bill kahit hindi. Ganun yan Bakit? Political Kasi yung kanilang position, political Sino ba nag-appoint sa kanila dyan? Overwhelming majority ng members ngayon ng Supreme Court ay appointed ni Digong. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yung pong pagbubuwis daw sa online sellers, ang daming umaalma rito, mga kaibigan. At habang ito po ay pinupuwersa na nila ngayon, na magsipagparehistro na raw sa Bureau of Internal Revenue, mga kaibigan. Itong mga nagtitinda online. Unang-una, yan po ang tanong natin, anong batas ang sinusunod o saan batas humugot ito pong Bureau of Internal Revenue para obligahin na ito pong mga online sellers ay kanilang buwisan o singilin ng pamahalaan ng buwis. Samantalang, yung pong online gambling na pogo
di ba? Ano yan? Philippine Offshore Gambling, di ba? Operators, hindi po nila makolektahan ng buwis. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayan mga kaibigan, sana kabasi sa bunganga ng BIR. Anong legalidad meron yung paniningil ng buwis na yon? Ganun ba ngayon? Basta sinabi nilang kukolektahan ka ng buwis, kailangan magbayad ka. Saan kayo umugot niyan? Saan batas ba nasakop yung online? Sige nga, anong batas ng taxation? Sa taxation, yung mga batas sa taxation law, mga kaibigan. Saan nila kukunin yung legitimacy ng kanilang pangungulekta ng buwis sa mga online sellers? Bakit? Ni sa train law yata, wala yan eh. Yung train law na kanilang ipinasa, mga kaibigan, na lalong, wala nang kapag-apag-asa na itong bansang ito makabangon pa economically. Sapagkat, yung train law na yan, tuloy-tuloy yan eh. Wala namang, ang katunayan, nagtaas na naman ang halaga ng gasolina at hindi magtatagal, ilang araw, magtataas na naman ang gasolina dahil daw po ang kinakatwiran ay in effect na yung pong pagbabayad o pangungulekta ng buwis sa mga nagbebenta ng mga produktong petrolyo sa ilalim ng train law. Mga kaibigan, sipin nyo dito, mabubuwisan ka, walang pinagbabasihan. Abay mga taran, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Pagkamatay ni dating ambasador Eduardo Danding Cojuangco, o kung tawagin Boss Danding, sa kanyang mga mga sip-sip. Di ba? Pero ang kasabihan nga, mga kaibigan, kahit anong yaman mo, ang tao ka pa rin. Sabi nga sa Biblia, sa alabo ka kinuha, kaya sa alabo ka rin babalik. Ito sana, makita nung mga abusado, mga mapagsamantala, naghahangad na wag na silang maalis sa pwesto, magagawa niyo yan, bakit ba hindi? Pero ang hindi niyo magagawa, isa lang. Yung mabuhay kayo ng 100 taon. Kasi hindi kayo mabubuhay ng 100 taon eh. Lilipas din kayo eh. At pagka tapos ka na, yung pinaghirapan mong lahat, at dahil sa mga taong pinahirapan mo, marami kang pinahirapan, nasa gobyerno ka, at marami kang pinahirapan dahil yung mga sanggol na isinilang sa panahon mo, pati yung kakainin nung nagatas nung sanggol, pinagkait ninyo Di ba? Kinuha ninyo, kayong mga politiko. Kaya tigilan nyo na yung mga, alam na namin yan
Yung mga bulaklak na pag namatay, paano nakinabang kayo? Ang Pilipino, wala naman pakinabang dyan eh. Ano ba naging pakinabang dyan? Yung sigurong employment, di ba? Yung in terms of employment, tsaka ang San Miguel Corporation naman, in fairness, magaling naman yan sa management. At ang mga empleyado riyan, wala naman yatang masasabing masama laban sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya dahil nung maliit pa ako, naririnig ko ang San Miguel pati mga karaniwang empleyado tumatanggap ng isang kabambigas, automatic yan, lahat sila. At saka si Danding, di ko man naging isang beses ko na nakaharap yan eh. May may pagka mataas na taong masyado. Pagka pakaraniwang ka lang tao, hindi ka ganong, iintindihin yan. Mukha ko nung isang beses ko lang naman nakaharap yan eh. Ang nagpakilala sa akin yung in-introduce lang ako, kasi siya rin yung nag-imbita sa akin, yung congressman na kaibigan niyang matalik. Ito niya. Wala, hindi man ako pinansin eh. Mga kaibigan. Ngayon, pero very close sa kanya yung tao. Doon ko lang, wala man ako masasabi. Mabait daw si Danding sa kanyang mga tauhan, supporters. Kasi nung wala siya dito, tumakbo sila palabas ng Pilipinas nung bumagsak na si dating Pangulong Marcos. May mga nakapagkukwento sa akin na yung mga dati niyang empleyado doon sa asyenda yata na tuloy ang sweldo nila. Hindi sila na wala ng trabaho. Para ding nandito si Danding. Ibig sabihin, tuloy yung negosyo. Di ba? Usaman silang kumpanya ni Danding nagtatrabaho. Mahusay yun, di ba? Mahusay na amo. Pero yung sinasabi nito mga politiko, mga kaibigan, natatawa lang tayo. Anong mga titulo, mga sinasabi sa kay Danding dahil sa malaking ang kanilang nakinabang. Kung may nakinabang kay Danding, sila. Di ba? Hindi tayong mga mamamayan. Tsaka yung mga tauhan nila. Sa economy natin, malaki rin na naiambag niya. Di ba? Kahit na crony siya ni Marcos. Kaya lang, ang masama nga, may mga malalapit kay dating Pangulong Marcos na hindi siya kursunada dahil sa, yun nga, yung teorya at pagdududa na ating naikwento sa inyo. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Walang walang, biko sabihin yung personality na magpapatupad ka ng anti-terror bill na makadadagdag para magpagalit ng tao. Dahil pinangangambahan na yung batas na gusto nilang ipatupad ay para lamang sa mga gusto nilang gipitin. Mga kaibigan. Para wala nang magsasalita. Kaya nga sabi ko,
Kung ang talagang yun ang pakay ninyo, nag-aaksaya kayo ng panahon. Huwag na kayong gumawa ng bill, sayang yan eh. Alam ko naman bakit sinusuportahan niya ng mga mambabatas eh. Kasi mga mambabatas, takot sa kanila lahat eh. Alam niyo kung bakit? Di ba umpisa pa lang pinagbantaan na sila? Huwag kayong loko-loko, baka ipasara ko yung kongreso. Takot sila eh. Hindi baling magipit ang mamamayan, hindi baling apihin ang kahit sino, wag lang silang mawala sa pwesto. Yun ang talagang totoo dyan. Kung bakit sila Soto at yung mga may panukala niyan, mga kaibigan, nagpapanggap, nagpupumilit na ano daw yan? Sabi pa nga ni Soto buti nga mayroong anti-terror bill eh. Kesa naman martial law. Nakita ninyo? Kasi pag mag-martial law, wala sila sa pwesto. Di ba? Wala kayo. Kung may martial law. Madali na kayong tadyakan. Di ba? Yan ang totoo. Kaya dito, binebenta lahat ang sambayan ng Pilipino. Itong ang bansa natin, binebenta sa inchik eh. Bentahan eh. Ang umiiral ngayon, puro katrayduran sa bansa at sa mamamayan. Yan ang talagang kalakalan ngayon sa politika, mga kaibigan. Puro katrayduran. Sa taong bayan at saka sa ating bansa. Yan ang talagang totoo niyan. Hindi baling maibenta ang Pilipinas, basta sila nasa pwesto. Yun ang akala ninyo. Diba? Paano kung hawak na nila lahat ang kapangyarihan? Palagay ninyo papopormahin pa kayo? Bay naloloko kayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi ho ng Malacanang ni Presidente Duterte, ano niya? Bili tayo ng bigyan natin ng transistor radios yung mga estudyante, lalo sa malalayo raw na lugar. Ang halaga po 300 pesos. Pera na naman ito, di ba? Yan daw ang balak ipamigay. Pero ang sabi ni Harry Roque, mga kaibigan, wala palang budget. Panukala pa raw yan ni Presidente pero wala pang budget. Huwag na muna tayo doon sa budget kasi tiyak na naman niya, may magnanakaw na naman dyan. Sabi ko nga sa inyo wala pa akong narinig na proyekto at ahensya ng gobyerno rito na naglunsad ng programa, proyekto, ang hindi nabahira ng katiwalian. Kunyari pa itong sa ombudsman. Ngayon mo lang narinig ulit nagsalita yan nung bagong maupo at saka ngayon na lang ulit. Di ba? Natatandaan nyo ba? Narinig nyo ba yan si Martires? Ngayon na lang ulit. Kesyo kakasuhan daw yung PhilHealth. Sino maniniwala sa'yo? Si Cesar Montano, ilang taon na? May kaso ba? Wala naman Mga kaibigan, ang loloko lang itong mga to Puro, alam niyo, sabi ko nga, hindi naman kayo mabubuhay ng 100 taon ginagawa niyo pa yan. Ilang taon na kayo? Martires, matanda na yan Yung bang nalalabing mga taon sa buhay ninyo, ayaw niyo pang gastusin para magsabi ng totoo? Yung ba hindi pa ninyo maiukol yung kalahati lang man lang, magkaroon kayo ng pagmamahal sa bayan. Di ba? Kalahati lang.
Oh, yung kalahati sa pansarili na ninyo. Wag lang, wala na kayo nun eh. Kahit 1%, wala na kayo. Sino pa man eh? Wala nang credibility ang gobyerno. Simulat sa poll, wala hong natupad. Kaya sabi ko, ang laki ng pagsisisi ko. Ha? Namuhunan tayo. Ba, nagbabayad pa kami ng programa ni Ka Jerry, no? Si Ka Jerry pa, oh. Kasama natin sa programa. Sipin mo, kinakampanya pa namin yan. Ha? Sabi ko nga sa inyo, wala pa yung mga bugok na yan, eh. At ang masama, ito yung binabanggit sa hearing na, di ba si Presidente Duterte may programa sa radyo yan, sa TV, doon sa ABS-CBN. Naalala ko tuloy, noong yan, pinaiimbestigahan ni De Lima sa human rights. Dahil nga sa paghanga ko, maling paghanga pala yun. Ha? Maling paghanga ko, sipin mo, binabayaran ako para ilathala sa column, sa aking column sa dyaryo, yung investigasyon sa DDS. Yun ang unang DDS eh. Duterte Death Squad ang ibig sabihin nun eh. Yung una, di ba? Akalain mo, tinanggihan ko yun. At yun na naging sanhi, ikinagalit pa sa akin nung nagpapalabas nun. At magbabayad. Sila may PR. Ang suspecha ko, pinopondohan ni Nograles. Dati kalaban ni Duterte yan eh. Yung tatay nitong Carlo. Yung naging speaker kay Gloria. Si Boy Nograles. Yun, ang nagpapabanat kay Duterte. Nung basahin ko, nasa email ko, hanggang ngayon nasa email ko yun eh. Pero hindi ko nilabas yun. Alang-alang sa paghanga natin, nagpapaimbestiga si De Lima sa human rights violation. Yun daw mga DDS doon sa Davao. Nasa email ko pa yun. Alam mo, masaklap na nangyari. Nung maupo si Presidente Duterte, yung mga nagalit sa akin dahil sa hindi ko pagkakalathala doon sa paninira o kuwan man yun, kung ano man ang tawag nyo ron, yung banat sa kanya, yun ang mga napwesto. Anong klase yun? Noon ako nadismaya, puro walang hiya yun eh. Mga walang hiya ho yun, nilagay sa gobyerno. Mga kaibigan, kaya ako na umpisa nagduda na ako. Pero nagbigay ako ng, hindi naman ako katulad ni Trillanes, di ba, ni Senator, na bumanat kagad. Siyempre, bigyan mo muna ng pagkakataon, di ba? Pangatlong taon na ngayon eh. Ano pa gagawin mo? Di ba, lahat ng mabubuting bagay, mungkahi, sinabi ho natin sa programa natin na dapat nilang gawin. Yung mabubuti, hindi nila ginawa. Mga kaibigan, ang dami pang ang gumaya nung bandang huli. Kasi wala naman sila maimungkahi. Kinokopya lang ako eh. Nagtataka nga ako minsan, may sinasabi ko, kinabukasan, sasabihin ni Presidente Duterte, siguro may nakikinig na mga nagpapanggap na may nalalaman, yung pala pinulot lang sa akin. Pero nakakalapit sila ron, sila nagsasabi. Di ba? Pero wala po. Walang katotohanang nangyari. Nasayang yung paghanga natin, yung panahon na ginugol natin, mga kaibigan. Masama, sabi ko nga sa inyo, isa lang ang katwiran natin eh. Pwede ho kami sa lokohan, basta wag lang matagal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Birthday po ngayon ni Jeanette Dawinan. Siya po'y may bahay ni Archie Dawinan. At na taga Columbus, Ohio. Ohio tuloy. Iba naman yung Ohio. Good morning. Ito naman sa Ohio. Si happy birthday. Binabati natin si Jeanette Dawinan na may bahay ni Archie Dawinan dyan po sa Columbus, Ohio. At dahil birthday niya po ngayon, at sa lahat ng mga may kaarawan, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay, meron pa tayong konti na lang na nalalabing oras natin. Binabati natin lahat ng ating mga katropang Rapid Fire. Hindi na ho natin maisa-isa. Sina Arlene Tañedo Barrias at Mon Barrias sa Amsterdam. Kaenyang Mina, ka Ani Flormata Saludes, Jorge Beichong, Susana de los Santos, si Ella Samson Albiar, Rosita DC, Yula Sotelo, Jun Di Valencia, si Andres Bonifacio, sa Italy po naman, Buenos Dias, Joel Diaz at Carolina Luge. Si Crishel ay nanonood sa atin, Mirna Regalado, Nixon Nang Torres ng New York at saka kasama niyang nanonood si Mary Jane, si Mila Carpio, Edwin Javier, June Gases, ang original lead vocalist ng dating bandang Abracadabra na nasa Guam, si Nenita Rafinan, Boyet Potenciano, si Mary Louise D.M. Melvin Garcia, Edgardo Lim, Maria Cruz, Jess Guevara, June Dal ng California, Milski Kasilhan. Mapapansin ninyo ngayon, dito wala nang dumidepensa halos meron din, mga abogado, isa yata si Justice Carpio dun sa decision, dispalinghadong decision ni Reynalda Estacio, mga kaibigan. Sipin mo, 12 years daw yung cyber libel. Libel? Gaano ba kabigat yung krimen na yun? At nagkaroon ng prescriptive period na 12 years. Saan niya kinuha yun? Tapos, retroactive. Mga kaibigan. Wala pang batas nung mangyari. Yung sinasabi nilang crime of cyber libel. Nagkaroon ng batas, mga kaibigan, ilang taon. In-apply mo rin yung batas? Dapat, hindi ba pwedeng kasuhan ng judge ng, di ba meron tinatawag na ignorance of the law? Mabigat yun. Pwede siyang matanggal kung may magsasampa ng kaso laban dun sa judge na humatol
sa Rappler. At saka alam po ninyo, ang international community, ganun naman dito sa atin eh. Katulad sa issue ng West Philippine Sea, ng mga Philippine Territory, na winawalang hiya ng China. Kinamkam ng China, pinayagan ng gobyerno natin. Isipin ninyo, ang nagtatanggol sa atin, ibang bansa, ang iniimbok nila na para labanan ng China, yung decision pabor sa atin ng International Court, na pumabor sa atin, na kumikilala sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa mga teritoryong bigla na lang inokupahan ng mga high-end na inchik na yan, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat. Magandang yumaga, Duke! Ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na